Ito ang common problem ng maraming Pinoy. Sabi nga nila, hindi ka daw normal kung wala kang utang. Sino po ba sa inyo ang walang utang? Pag-uusapan natin, 5 hindi mo dapat gawin kung lubog ka sa utang. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Okay, una is, huwag ka nang mangutang ulit pambayad ng utang. Madalas kasi sa ginagawang solusyon ng may mga utang is nangungutang ulit. Yun naman ang pinakamadali talaga na paraan para makabayad ng utang. Pero temporary lang yun. Hindi actually nasusolusyonan ang problema mo ng pagkabaon mo sa utang. Mas lalo ka pang nalulubog sa utang kapag ang ginawa mo ay mangutang ka ulit para pambayad ng utang. May iba pang solusyon para makabayad ng utang, which is personally nagawa ko. Ang pinaka-best way para makabayad tayo ng utang is dagdagan natin yung ating cash flow. Kailangan dagdagan natin yung income natin. Walang ibang paraan. Yun talaga yung solusyon para makaahon sa utang. Hindi pwedeng yung parang mali, susolusyonan mo ng another mali. Huwag ka nang mangutang ulit pambayad ng utang. Ang gawin mo na lang, gamitin mo yung talent mo, gamitin mo yung spare time mo, gamitin mo yung skills na meron ka ngayon. Wala kailangan mong maging madiskarte. Kailangan mong humanap ng paraan para merong income na pumasok at pangbayad ng utang. Hindi pwede tayo magreklamo na lang na magreklamo na maliit ang sweldo natin, kaya puro utang. Kailangan may gawin kang bago. Kasi walang pagbabago kung hindi tayo gagawa ng bago. Hindi pwedeng laging utang na lang. Ganyan yung mga nangyayari sa mga Pinoy na nung pandemic. Maraming mga nabaon talaga sa utang. Gamitin natin yung talent natin, skills natin, spare time natin, diskarte natin. Gawin natin ang lahat para magkaroon tayo ng extra income. Ginagawa ko yung IMG business or IMG mission. O even during pandemic, nagpapasalamat kami, hindi kami masyadong naapektuhan ng pandemic. Kasi kahit nasa bahay, tuloy-tuloy yung pagtuturo namin sa tao kung paano yung tamang paraan ng pag-iipon at pag-invest. Kaya kahit na pandemic, meron pa rin pumapasok na income that time. And personally ako, na bayaran ko yung credit card debt ko dahil lang sa pagtaas ng income. Yun yung pinaka-importante. Dagdagan natin yung cash flow natin. Pangalawa na hindi mo dapat gawin kung lubog ka sa utang is, wag mong antayin na mabayaran lahat ng utang mo bago mag-ipon. Bakit? Kasi mas demotivated ka kapag parang yung feeling mo, yung sweldo mo, lahat napupunta sa pambayad ng utang. Bakit ganito? Trabaho na lang ako ng trabaho. Lahat ng sinisweldo ko, parang nagtatrabaho lang ako para magbayad ng utang. Huwag mong antayin na mabayaran lahat ng utang mo bago ka mag-ipon. Sabi nga, whether you are ready or not, start saving money. Kahit maliit lang po yan. Kahit 500 pesos lang yan every month, 100 pesos lang yan every week, basta nakakapag-ipon ka. Kasi isa sa dahilan kung bakit nag-lead tayo sa utang ay dahil wala tayong ipon in case of emergency. Pag nagkaroon ng mga emergency, so nangyayari dahil wala tayong naitabi kahit konti, nangungutang tayo. Ang gawin nyo, kahit nagbabayad kayo ng utang, para mas masarap sa pakiramdam, meron kang nababayaran ng utang and at the same time, unti-unti nakakapag-ipon ka. Huwag mong antayin na mabayaran lahat ng utang mo bago ka mag-ipon. Kasi hindi mangyayari yun. Kailangan magtatabi ka na kahit papano and then bayad ka ng utang. And then doble talaga yung kayod mo para kumita ng extra. Pangatlo, huwag kang umasa sa sweldo lang. Hindi ka makakabayad ng utang. Hindi ka makakaahon sa utang. Kung isa lang yung source of income mo. Yan nga yung dahilan kung bakit ka nagkanda utang-utang kulang ang sinusweldo. Hanap tayo talaga ng ibang paraan. Kailangan talaga may extra income tayo. Hindi na nga sapat ngayon na isa lang yung kumikita sa pamilya. Kailangan dalawa kayo kumikita. Kailangan dalawa kayo nagtatrabaho. Ako noon, even okay nga yung income ko, naghanap pa rin po ako ng another source of income. Hindi dahil pambayad ng utang, kundi dahil gusto kong mag-retire ng mas maaga. Kung gusto natin mabayaran lahat ng utang natin, kailangan maghanap tayo ng additional source of income. Pang-apat na hindi mo dapat gawin kung lubog ka sa utang is, huwag ka nang gumastos kung hindi naman kailangan. Meron po tayong tinatawag na, ito yung isa sa strategy para hindi tayo malubog lalo sa utang. Mag-spending freeze po kayo. Parang no
no spend. Sa isang buwan, hindi ka gagastos sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Ang paggagastusan mo lang ay yung mga basic needs mo, pagkain, yung kailangan talaga para mabuhay tayo. Pero kahit 50 pesos lang yan, 100 pesos, pero hindi naman talaga kailangan, huwag mong paggagastusan. Ang gawin mo dyan doon sa pera na yan, isave mo na lang or pandagdag mo, pambayad ng utang. Kailangan lang gawin, temporary lang naman yan, hanggang sa mabayaran mo lahat ng utang mo, pigilan mo yung sarili mo na gumastos sa mga hindi naman kailangan. And the last, number 5, huwag mong solohin mag-isa ang problema mo. Kung lubog ka sa utang, kailangan i-share mo yan sa pamilya mo. Kailangan malaman nila na may utang ka. Kasi hindi ka nila masusuportahan, hindi ka nila matutulungan, hindi man sa paraan na madagdagan yung income, kundi dun sa paraan na magtipid sila kahit papano. Kung hindi mo sasabihin sa kanila. So, ang financial freedom, teamwork yan. Hindi yan pwede na ikaw lang mag-isa. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na sa tingin mo, kahit family member mo, hindi ka matulungan or i-judge ka dahil nga lubog ka sa utang, you can ask help from people like financial educator or kami sa IMG para matuto ka kung paano ka magsisimula na mag-ipon, mag-invest, at kung paano ka makakaahon sa utang. Kayang-kaya nyo po yan kahit magkano pa yung utang mo, kung magiging disiplinado ka lang talaga at maghahanap ka syempre ng financial information, tuturuan mo yung sarili mo, empower mo yung sarili mo with financial literacy, mag-aaral ka kung paano ka mag-iipon, mag-i-invest, magagawa mo na makaahon sa utang. So hanggat nabubuhay ka, hanggat meron kang lakas, 'di ba, para kumita, kaya mong mabayaran lahat ng utang mo. So yan yung mga 5 bagay na hindi mo dapat gawin kung lubog ka sa utang ngayon. Speaking of financial information, financial knowledge, meron po kaming free webinar na ginagawa every Monday and Friday ng 8 p.m. So kung gusto mo siya matutunan kahit na may utang ka pa sa ngayon dahil gusto mo lang talaga madagdagan yung kaalaman mo, at iba pa rin kasi kapag you surround yourself with people na ang mindset is makaipon at maka-invest, pwede ka mag-attend. So pwede ka mag-attend ng aming free webinar because it's open naman to everyone. Libre naman yon. So ang gawin mo lang is mag-comment ka sa baba ng ipon. Type mo lang sa baba yung ipon, I-P-O-N. So yun ang pinaka-first step na gagawin mo. Even lubog ka sa utang, ang pinaka-first step dito is mag-ask ka ng help. So by attending our webinar, dun ka matututo. So wala rin naman makakatulong sa'yo kung hindi mo tutulungan yung sarili mo. If you want to attend our free webinar ng Monday, Friday ng 8 p.m. Philippine time, comment ka dyan ng ipon sa comment section para ma-message ko sa'yo yung Zoom meeting details. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.